Hi mga mi, it's another cooking day. So tara, samahan niyo ako magluto ng aming lunch. Ayan, so dito meron akong beef. Ayan, so syempre from Mrs. Garcia's Mix yan. So gagamit tayo ng beef kenchi. Itong beef kenchi, ito yung masarap sa bawan kagaya ng bulalo, masarap din itong panghumba, yung mga sinarsahan. Kaya naman today, magluluto tayo ng kaldereta. Ganon. So pagdating naman po sa pagluluto ng kaldereta, kanya-kanya po tayo ng tirada rito. So itong nakikita nyo, version ko to. Kasi baka may magsabi na naman ako ano-ano yung mga nilagay ko, mga ginawa ko, ganon. So ito na nga po mga mino, tinimplahan ko na yung beef, ilagyan ko siya ng mga pampalasa, tapos imamarinate lang natin siya ng mga ilang minuto lang naman habang nagpa-fry tayo ng ating mga ingredients. Nakababad na yung beef natin, di ba? Mas masarap yun kasi mas kakapit yung lasa. Pagdating naman po sa mga gulay, optional po yan. Ilagay po natin kung ano yung gusto nating ilagay. Kung gusto mong carrots lang. Or kung gusto mo ng patatas lang. So, ikaw ang bahala kasi ikaw naman yung kakain. Ganun. So, ito na nga mga mino. Ginigisa ko lang mabuti itong beef. Ginisa ko siya hanggang sa tuloy na siya mamutla. At kapag ganyang namumutla na siya, pwede na natin siyang tubigan. At syempre, pag natin kalimutang ilagay yung pinagbabaran, tinakpan ko lang mga mino tapos niluto ko hanggang sa lumambot yung karne. At nung malambot na nga, nilagay ko na yung tomato paste, nilagay ko na yung isang maliit na lata ng liver spread. Dapat talagyan ko pa po ito ng maliit, ng konting peanut butter, kaya lang wala Wala kaming peanut butter. At dahil malambot na nga po yung karne, nilagay ko na yung mga gulay at naglagay din ako ng frozen green peas. Naglagay din pala ako dito ng isang beef cube para talagang lumabas yung linamnam ng beef. Kaya lang hindi ko na nakunan. At para mas masarapin pa ang ating kaldereta, maglalagay tayo ng cheese. So dito po, half bar lang ng cheese yung ginamit ko. Para sa akin po kasi kapag sobrang dami ng cheese, nagkakaroon siya ng umay factor. At saka, alam niyo, natatabunan na yung lasa ng kaldereta. Naglagay din pala ako dito ng 1 tablespoon of sugar, pang balansa ng lahat, ganon. Pero itong sugar na ginamit ko naman is made from monk fruit. Ayan, kaya safe to sa mga diabetic, sa mga ayaw mag-sugar, ganon. Tip ko lang pala mga mino, kung sakaling marami man kayong nilutong kaldereta at papaabutin nyo ng maghapon yung kaldereta nyo, maglagay po kayo ng 1 kutsara ng vinegar. Para iwas panis po yun. Pero ako po hindi na ako naglagay kasi siguradong ubos namin to ngayong pananghalian. Kaya alam niyo na mga mi, kain malala na naman.